Ayan. Salamat po sa Diyos. God inhabits the praises of His people. Salamat sa presensya ng Diyos. Tunay nga na ang kalakasan natin ay nasa Panginoon. Sagana ang biyaya ng Diyos, no? Kung kailan tayo mahina, doon tayo malakas sapagkat merong Diyos na gumagabay at mapatnubay sa atin. Amen po. Welcome po sa bawat isa. Welcome po sa ating kaibigan, kapatid, at kapamilya. No? Sa bisita po ni Sister Tessie. No? At sa asawa ni, yan, kay Brad. Hello, welcome po Brad. No? Welcome sapagkat tunay nga na ito ay pamilya. Well, lahat ay welcome. No? Lahat ay welcome. Lahat ay ni-invite namin. At dahil ang pag-ibig ng Diyos ay para sa lahat. At ito, ang inahayag namin dito ay ang pag-ibig ng Panginoon. Ito ang Gospel Bearer Ministry. Walang ibang itinataas. Walang ibang dinadakila, kundi ang tanging pangalan lamang ng ating Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Napakaganda po ng ating inawit. Tunay na God is the strength of our heart. Maraming mga pagsubok, maraming suliranin, may mga bagay na hindi natin naiiwasan. May mga bagay na nangyayari sa atin, pero lahat ng bagay na nangyayari sa atin ay para sa ating ikabubuti. Wala pong masamang intensyon ng Diyos sa atin, kundi ang lahat ng gusto ng Diyos ay para sa ating kabutihan. At wala ho tayong maibabalik sa Kanya, kundi ang purihin Siya, sambahin Siya, at dakilain Siya, sapagkat tunay ang biyaya ng Diyos ay sapat. Amen po ba? Batiin nga po ng ating katabi ng 2 thumbs up. You are charito. You are blessed and highly favored. Ibig sabihin ay highest approval po yung 2 thumbs up. Bakit? Kasi tayo po ay pinagpala, tayo po ay pinaburan dahil sa ginawa ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Okay, ngayon ang pag-uusapan po natin, ang susunod po na aralin natin ay may pinamagatang pong the new you. No, ang bagong ikaw. Sabi mo sa iyong katabi, bago ka na. Di ba yung nakaraang kanta natin, iba ka na. Bago ka na kasi nga yan ay ginawa ng Panginoon hindi sa ating kakayanan kundi sa ginawa ng Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin. Balikan ko lang po yung atin pong pinag-aralan nakaraan. Ito po ay pinamagatang sola gratia. Ang ibig sabihin po ay saved by grace alone. No? Tayo'y naligtas sa pamagitan ng biyaya lamang. Hindi dahil sa sarili nating kakayanan. Hindi dahil sa ating kabutihan. Hindi dahil sa ating kabaitan. Hindi dahil sa lahat ng bagay na ginagawa natin. Hindi natin kaya iligtas ang ating sarili. Kundi tayo'y naligtas dahil lamang sa biyaya ng Diyos. No? Sa pamagitan po, sabi doon, we are saved through faith. Through faith in Christ alone. We are saved by grace through faith alone in Christ alone. By grace alone, through faith alone, in Christ alone. Lahat po ng yan ginawa ng Diyos sa atin. Wala ho tayong kinalaman sa kaligtasan na meron tayo ngayon. Yan po ay gawa ng Panginoon sa atin. Kaya yung nakaraan, ang big idea po natin, I am a full grace believer. Sino sa inyo ang full grace believer? Okay. Salamat po sa Diyos sa pagkakataong ito sapagkat itong ating pag-aaralan ay makikita natin ano nga ba yung ginawa ng Diyos sa atin. Kasi kapag nakikita natin ang isang bagay na ginawa sa atin ng Diyos, mas lalo natin siyang pupurihin. Mas lalo natin siyang dadakilain. Mas lalo natin siyang sasambahin. Mas lalo natin siyang dadakilain sapagkat lahat ng bagay na meron tayo galing sa Diyos. Kaya basahin po natin sa 2 Corinthians 5:17, kaya kung sino man sa Kanya ay sumampalatay, ang sino man ay nakakikristo, siya'y bago ng nilalang, wala na, ang mga lumang bagay ay lumipas na, tingnan ninyo, ang lahat ay naging bago. No? 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation, the old has passed away, behold, the new has come. Purihin po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Tayo muna manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa iyong salita.
Ang salita mo'y buhay at makapangyarihan. Ang salita mo'y tunay at maaasahan, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sapagkat sa lahat ng iyong sinabi, lahat ng iyong mga pangako, ito po yes and amen. Maraming salamat sapagkat ang salita mo ang nagpapatunay kung gaano kalalim, kalaki ang pag-ibig mo sa buhay po ng bawat isa sa amin. Salamat po sa iyong salita na mahayag sa oras na ito sapagkat ang salita mo, Panginoon, ang aming sandigan, ng aming pananampalataya. Ang salita mo ang nagpapatunay kung gaano kalaki ang iyong kasaganaan ng iyong biyaya sa buhay po ng bawat isa sa amin. Maraming salamat po. Ito po ang samo namin dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, amen. At doon po sa ating mga nasa live stream ay salamat po dahil sa inyong pakikisa. Tayo po ay magsisimula sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Kung meron po kayong data, i-share po natin ang ating live stream. Bakit po natin i-share? Kasi nga para ho tayong namasyal sa isang magandang lugar. Nagpipicture-picture. Sino po sa inyo nagpipicture-picture? Bakit kayo nagpipicture sa isang magandang lugar? Gusto nyong iparating ang magandang karanasan, tama? Sa inyong mga kaibigan. Hindi dahil para ipagmalaki na kayo nasa isang magandang lugar, hindi. Kaya ho kayo nagpipicture para iparating sa kanila maganda yung lugar na yon. Maaring isang kaibigan nyo hindi pa napupunta, sa pamagitan po nun, magkakaroon siya ng pagnanasa na mapuntahan yung isang lugar. Ganon din po sa mensahe ng biyaya na ating daladala. Ang mensahe na natapos na gawa ng Panginoon Jesucristo, wala na pong ibang magandang mensahe. Ang magandang mensahe lang po ay ang mensahe ng natapos na gawa ng Panginoong Jesucristo. Ang kailangan lang po natin ibahagi ito. We are the gospel bearer. Ang gospel ay si Kristo. Ang gospel ay ang kanyang natapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Amen po ba? Amen. Maraming salamat po. Sabi ko sa ating binasa kanina, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away, behold, the new has come. Malinaw naman po dito, if anyone is in Christ, sino po ay nakay Kristo? Kapag ikaw ay nakay Kristo, sabi doon, he is a new creation. Tayo bagong nilalang, wala na yung dati nating pagkatao. Yung luma nating pagkatao, inalis na yun ng Diyos. Binigyan niya tayo ng bagong pagkatao, kaya the new you. Bago ka na, iba ka na. No, iba ka na. Sino sa inyo ang nakay Kristo? Kapag ikaw ay nakay Kristo, ikaw ay new creation. No? Sabi nito, sa ating pong pag-aaral, ang Diyos po, God is in the business of changing lives. Ang Diyos po ay nasa business na baguhin at binago nga ang ating pagkatao dahil yan po ang gusto ng Diyos. Ang tanging nais ng Diyos, maibalik ang tao doon sa tamang original na gusto ng Diyos. Kasi nga dahil ang tao ay nakurap, ang tao ay nagkaroon ng pagkakasala, ang tao ay napalayo sa Diyos, gusto ng Diyos maibalik tayo sa kanyang disenyo. Tanging Diyos lang po ang tunay na makapagbabago ng buhay ng isang tao. Hindi mo kayang baguhin ang asawa mo. Hindi mo kayang baguhin ang anak mo. Hindi mo kayang baguhin ang kaibigan mo. Ang Diyos lang ang kayang magbago ng buhay ng isang tao. Ang kailangan marinig niya yung mensahe. Marinig niya ang mensahe ng mabuting balita ng kaligtasan. Kasi ang tunay na pagbabago mula sa loob, papalabas. Mula sa loob, papalabas. At hindi natin kayang baguhin yung sa loob. Isa lang ang pwedeng magbago ng ating kalooban, kundi ang Diyos. Meron pong mga pagbabagong pawang paimbabaw. No? At pakitang tao. Anumang pagbabago, panlabas na anyo ay hindi nagmula sa puso, ay pansamantala lamang. Di ba? Pansamantala lamang po yon. Ang tawag po sa pagbabagong ito ay reformation. Ang reformation po ay, ang kahulugan po nito, ang tawag naman sa pagbabago sa loob ay regeneration. Yung reformation ay
parang ano po yon? Parang ito po yung pulpitong ito. Ang Reformation, pininturahan mo na ibang kulay, no? Pero yun pa rin yun. Iniba yung, nilagyan mo ng ibang design, dinagdagan mo ng design, pero iyon pa rin yun. Yun po yung tinatawag na reclamation, gusto mo ma-improve, no? Improvement, renovation. Sino sa inyo madalas magpa-renovate ng bahay? Pero yun pa rin yung bahay mo. Kasi inayos mo lang. Pinaganda mo lang. Pero ang anumang pagbabago, panlabas na anyo, ito po hindi nagmula sa puso, ay pansamantala lamang. Di ba may mga tinatawag rehabilitation, di ba may mga ganon? Pero paglabas nila sa rehabilitation, balik ulit sa dati. Bakit? Kasi ang pagbabago panlabas. Para magkaroon ng tunay na pagbabago, kailangan magmula sa loob, papalabas. Kasi ang laman ng puso, yun yung magiging buhay. Yun yung magiging bukang bibig. Yun yung magiging galaw. Sabi po sa Matthew 23:27, sabi po rito, kahabag-habag kayo mga eskriba, mga pariseo, mapagkunwari, sapagkatulad kayo ng mga pinaputing libingan na magandang tingnan sa labas, ngunit sa loob ay puno ng mga buto, ng mga patay at ng laman, lahat ng uri ng karumihan. Tingnan po natin. Ito po yung halimbawa ng Reformation. Yung mga eskriba noon, yung mga pariseo noon ay nananalangin sa daan. Nagdadamit po yan ng mahabang damit na sila po, lahat po ng kanilang panalanginan ay sa tabing daan. At karaniwan, hindi na po sinasabing lahat, karaniwan sa kanila, mapagkunwari. Kasi ang Panginoon mismo nagsabi nito, yung mga ito ay mapagkunwari. Ibig sabihin, pakitang tao. Ang tulad daw nila ay parang nicho. Parang libingan. Ano po ang pinipinturahan sa nicho? Di ba labas? Di ba katatapos lang, kailangan ilapida, maganda. Yung nicho, na puting-puti. Di ba? Pero yung loob noon, bulok. Loob noon, bulok. Kaya sabi ng Panginoon sa 28, gayon din naman kayo na nasa labas ay mistulang matuwid sa mga tao. Ngunit sa loob ay puno kayo ng pagkukunwari at kasamaan. Yun po ang example ng Reformation. Ang kailangan mangyari sa atin ay regeneration. No? Ang regeneration ay pagbabago mula sa loob, sa kaloob-looban ng Espiritu patungo sa panlabas na pamumuhay. Ang ganitong uri ng pagbabago ay tunay at walang hanggan. Tunay at walang hanggan. Yung reformation, yung regeneration ay mula sa loob, papalabas. At yung pagbabago sa loob, yan po ay pang walang hanggan. Kasi ang nagbago ng loob natin, ng kaloob-loob natin, yung Espiritu sa kalooban natin, ay hindi tayo, kundi ang Diyos. Alam niyo po ba, pag ang Diyos nagbago, hindi ho yan lumilipas? Pag binago ka ng Diyos, binago ka ng Diyos. Hindi yan lilipas. Kasi perfecto ang Diyos eh. Hindi siya gagawa ng merong kakulangan. Yung Espiritong ibinigay sa atin, binigyan niya tayo ng bagong Espiritu. Sabi sa Ezekiel 36:26, bibigyan ko kayo ng bagong puso. Ano yun? Bagong puso. At lalagyan ko kayo ng bagong Espiritu, no? Espiritu sa loob ninyo. Aking aalisin ang batong puso sa inyong laman at aking bibigyan na kayo ng pusong laman. 27, aking ilalagay ang aking Espiritu sa loob ninyo at palalakarin ko kayo ng ayon sa aking mga tuntunin at magiging maingat kayo sa pagsunod sa aking mga batas. Bakit kailangan lagyan ng Diyos ng bagong espiritu o ng bagong puso ang isang tao? Kasi hindi natin kayang sundin ang alituntunin ng Diyos. Ang kailangan natin, para tayo'y makasunod sa kalooban ng Diyos, bibigyan niya tayo ng bagong puso, bagong espiritu. Anong espiritu ang binigay sa atin? Espiritu ng Diyos. Inilagay sa atin. Hindi ba tayo nagpapasalamat doon? Tuwan-tuwa tayo, masaya tayo kasi meron tayong
bagong puso. Yun po yung tinatawag na regeneration. Maya, makita po natin ano pa ba yung ibig sabihin ng regeneration. Ano man pagsisikap ng taong baguhin ang sarili ng hiwalay sa Diyos ay palaging hahantong sa kabiguan. Kabiguan. Kaya wag po tayong tumingin sa ating kapwa. Minsan sa loob ng iglesia, kaya umaalis sa ibang iglesia, nakita yung isang kapatid. Hindi natin alam kung ano yung sitwasyon niya. Kaya tayo nasaktan. Bakit ganun pa rin ang ugali ni kapatid? Parang hindi Kristiyano. Hindi natin alam kung talagang nabago na yung kanyang puso. Kung minsan ganun eh. Pero wag tayong tumingin sa mga bagay na yon kasi pare-parehas po tayong binabago ng Diyos. Ang unang binago ng Diyos sa atin ay ang ating espiritu. Yung ugali ay ano yan, susunod na yan kasi part po yan ng soul. No? Ang kaluluwa ay binabago niya tayo from glory to perfection to perfection. Pero ang binago ng Diyos sa atin ay ang espiritu. Okay. Halimbawa, maaaring hindi na siya gumawa ng masama o aktual na gumagawa ng masama. Ngunit, sa puso niya, nakagawa pa rin siya ng masama. Bakit? Kasi hindi pa nababago yung puso. Okay? Kaya sabi ng Panginoon, ang sino man tumingin sa isang babae na may mahalay na tingin, siya'y nagkakasala ng pakikipid sa kanyang puso. Bakit? Kasi nga yung puso ang problema. Pag maayos ang puso, maayos ang isip. Maayos yung gawa. Maayos yung sinasabi natin. No? Sabi po niya sa Matthew 5:28, no, kapag ang isang lalaki tumingin sa isang babae na may pagnanasa, hindi niya aktual na ginagawa. Kasi karaniwan, ang sinasabi ng ibang tao kapag aktual na ginawa. Pero high standard po ang Panginoon. Yung tingnan mo lang, nagkakasala ka na sa iyong puso. Kaya hindi tayo aabot sa pamantayan ng Diyos. Ang ginawa ng Diyos, binago ng Diyos yung puso natin para umabot tayo sa pamantayan niya. Kasi hindi natin kayang sundin ang kautusan. Ang kautusan, kapag nagkasala ka sa isa, nagkasala ka sa buong kautusan. Kapag nagkasala ka sa buong kautusan, ang kabayaran nito ay kamatayan. Kaya walang sino mang pwedeng umabot sa pamantayan ng Diyos. Lahat mamamatay. Pero salamat sa Diyos. Siya mismo ang gumawa ng paraan, tayo mismo ang inabot niya. Nanaog siya mula sa langit, nagpakababa bilang isang tao upang tayo po'y magkaroon ng pag-asa. Upang tayo po'y umabot sa pamantayan ng Diyos. Sino yun? Ang Panginoong Hesukristo. Salamat sa natapos na gawa ng Panginoong Hesukristo. Sa pamantayan ng tao, ganun. Kailangan physical. Pagka ang tinuturing nilang makasalanan, yung physical na ginagawa. Pero ang Panginoon sa puso tumitingin. Naalala ko po noong panahon na pipiliin si Haring David bilang hari, pangalawang hari ng Israel. No? Sabi sa Samuel 16 verse 7, inutusan niya si Samuel. Ngunit sinabi ng Panginoon kay Samuel, kasi nakita niya yung kapatid na panganay ni David. No? Ito siguro, sabi niya, ito na siguro yung susunod na hari. Pero sabi ng Panginoon, huwag mong tingnan ang kanyang mukha o ang taas ng kanyang tindig, sapagkat tinakwil ko siya, sapagkat hindi tumitingin ang Panginoon na gaya ng pagtingin ng tao. Ang tao ay tumitingin sa panlabas na anyo, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Kasi mahalaga po sa Kanya. Pag maayos ang puso, maayos ang buhay. Kapag may Kristo sa buhay, hindi pariwara, hindi sasablay. No? Hindi magwawalwal. Kasi merong buhay sa kanyang kaloob-looban. Sabi po sa Acts 8:18, ito po ay isang taong sumama sa mga alagad ng Panginoong Jesucristo. Ang pangalan po niya ay Simon. No? Hindi ho Timon, Simon. No? Nang makita ni Simon na ibinibigay ang Espiritu sa pamamagitan ng pagpapatong ng mga kamay ng mga apostol, sila'y inalok niya ng salapi. Bakit? Kasi si Simon, sikat po siya. Isa po siyang magikero. Kinahangaan siya ng mga tao doon, pero kakaiba yung mga apostol.
nagbibigay sila ng, sabi ito, nagbibigay sila ng Espiritu ng Diyos. Kaya gusto niya magkaroon ng ganon. Sikat na nga siya, gusto pa niyang mas lalong sumikat. Ang sabi sa kanya, sa mga apostol, sila inalok ng salapi para bigyan siya ng kakayanang makapagbigay ng Espiritu ng Diyos. At sinabi, bigyan din ninyo ako ng kapangyarihang ito, sabi po ni Simon, upang sino mang patungan ko ng aking kamay ay tumanggap ng Espiritu Santo. Verse 20, ngunit sinabi sa kanya ni Pedro, ang iyong salapi, mapapahamak na kasama mo, sapagkat inakakala mong makukuha mo ang kaloob ng Diyos sa pamagitan ng salapi. Wala kang bahagi ni karapatan sa mga bagay na ito, sapagkat puso mo'y hindi matuwid sa harapan ng Diyos. Ano po nakikita sa buhay ng isang tao? Puso. Hindi maganda ang puso ni Simon. Kaya ang binabago sa atin, puso. Yun po yung binabago sa atin. Kaya pagsisihan mo ang mga kasamaan mong ito, manalangin ka sa Panginoon at baka sakaling ipatawad sa iyo ang hangarin ng iyong puso. No? Yan po yung isang bagay kapag hindi na-regenerate yung puso ng isang tao, yung motive na iba. Yung motibo, mali. Tulad ni Simon. Sumama siya, nagpabautismo pa nga siya. No? Ibig sabihin, kapag titingnan mo ang isang taong ito, masasabi natin siya ay Kristiyano. Kasi sumama siya, nagpabautismo siya, kasama siya ng mga alagad. Pero bakit ang motibo ay hindi tama? Bakit? Kasi hindi bago yung kanyang kaloob-looban. Maaari pong tumigil ang tao sa isang aktwal na kamalian, tulad kunyari, pagsusugal, no? Sabi doon ay, maaaring tumigil siya roon, pero ang puso niya ay puno pa rin ng pag-iimbot. Kasi ang sugal ay pag-iimbot. Ang pag-iimbot ay parang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ayaw po ng Diyos yun. Maaaring tumigil siya, pero meron pa rin siyang pagnanasang magkamal, mag-imbot. Kasi bakit nangyayari? Kasi hindi bago yung puso. Tumigil siya, na-reform, maaaring na-rehab siya, hindi na siya gumagawa ng mga bagay na yun, pero sa puso niya, nandoon pa rin ang pag-iimbot. No? Ang kailangan niya ay transformation o tinatawag na regeneration. Ang tunay na po na pagbabago ay mula sa kaloob-looban ng iyong pagkatao, yung pong spirit, patungo sa iyong kaisipan, kalooban at damdamin, yun po yung soul. No? Kasi ang tao, body, soul, and spirit, hanggang sa iyong katawan. Pag nabago ang iyong kaluluwa, yun din po yung gagawin ng katawan. Bakit? Kasi yung katawan ay kaha. Kaha po ang katawan. Kung ano ang gusto ng laman, ng soul, ng will, no, ng emotion, yun po yung nangyayari sa katawan, no? Kaya ang pagbabago dapat magmula muna sa espiritu, papalabas sa kaluluwa, patungo sa body. Okay. 1 Thessalonica 5:23. Sabi nito, pakabanalinawa kayo ng lubos mismo ng Diyos ng kapayapaan at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo na walang kapintasan pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Malinaw po, ang tao ay body, soul, and spirit. Spirit, soul, and body. Sabi, tingnan po natin, anumang pagtataka na baguhin ang kaluluwa at katawan nang hindi nababago, ang espiritu ay huwad at hindi pang matagalan. Pag nabago ang soul at ang katawan, pero hindi nababago ang spirito, ito po ay hindi pang matagalan. Babalik sa dati. Ano? Babalik sa dati. Kaya maraming ganun eh. Sino po sa inyo nagturo doon sa mga natukhang? Ako po yung nagturo sa tukhang eh. Ni isa walang nabago eh. Kasi nga ang nagbabago ang Diyos. Pangalawa, kailangan mabago ang espiritu. Yung iba, bumalik sa dati. Yung iba,
na reformation, hindi pa bumabalik. Maaaring nabago sila, hindi ko kasi nakikita yon. Pero karaniwan, hindi nagbago. Bakit? Kasi nagbago lang sila panlabas. Hindi na bago sa loob. Kailangan mabago muna sa loob para yung panlabas ay mabago. Kaya nagtataka tayo. Bakit kaya yung kapatid na ito ganun pa rin? Hindi natin alam eh. Maaring process pa yung kanyang pagbabago, no, sa kaluluwa. Pero bago na yung espiritu. Kasi hindi mabilisan yon, minsan mabagal. Kaya huwag tayong manghusga sa ating kapatid. Amen? Ang tunay na pagbabago ay kailangan mula sa espiritu patungo sa kaluluwa hanggang sa katawan. Yun po yung turo kanina binasa natin na ang tao ay espiritu, kaluluwa at katawan. Ang espiritu at kaluluwa nakatira sa katawan. Ang iyong katawan at kaluluwa ay para sa natural na mundo. Tama po ba yan? Yung kaluluwa, katawan para sa natural. Kasi hindi niya kayang malaman yung spiritual. Kasi disenyo ng Diyos ang kaluluwa at ang katawan para sa mundo, sa natural na mundo. Ngayon, ang yung espiritu naman ay para sa spiritual na mundo. Kaya napag-aralan natin kanina, nung nakaraang linggo, yung espiritu ang nakikipag-commune sa Diyos. Kasi ang Diyos ay espiritu. Kailangan buhayin ang ating espiritu para makatawag tayo sa Diyos. Hanggang patay ang ating espiritu, hindi natin makakayang tumawag sa Diyos kasi hindi mo gagawin yon. Kaya ang ginawa ng Diyos, binuhay ng Diyos ang ating espiritu at nang nabuhay ang ating espiritu, na-regenerate ang ating espiritu, tumawag tayo sa Diyos. Kasi hindi ka tatawag, walang patay na nagsasalita. Walang patay na gumagawa ng desisyon. Walang patay na gumagalaw. Nakakita na po ba kayong patay na gumagalaw? Nakipaglamay kayo, tapos bumangon yung patay? Ano reaksyon mo doon? Tatakbo ka. Kasi hindi natural sa patay ang bumangon. Di ba? Kaya hindi kayang mag-isip ng isang patay na espiritu patungkol sa Diyos. Ang yung espiritu naman, yung espiritu ang tanging paraan na makipag-ugnayan sa Diyos. Sabi po ng John 4:24, God is spirit and His worshiper must worship in spirit and in truth. Ang Diyos ay espiritu, kaya dapat natin siyang sambahin sa espiritu at katotohanan. Kapag hindi ka buhay sa espiritu, hindi ka makakasamba ng tunay. Maaring hindi, sa iyong kaluluwa, tinataas mo ang kamay mo, maawit ka, sumasayaw ka, lumulundog ka. Pero kung patay ang espiritu mo, baliwala yun. Kaya salamat sa Diyos kasi lahat tayo na narito, buhay ang espiritu. Amen? Kaya tayo tuwan-tuwa, masaya tayo, nagpupuri sa Panginoon, sumasamba tayo, umaawit tayo sa Panginoon. Sinasabi, God is the strength of my heart. Ba't mo nasasabi yun? Kasi mula sa loob, lumalabas. Kasi buhay ang iyong espiritu. Sabi mo siyang katabi, buhay ang iyong espiritu. Kasi nga po, ang Diyos hindi natin kayang abutin sa natural na paraan. No? Hindi natin kayang abutin yon sa pamagitan ng mata, pandinig, gayon din ang isip o pakiramdam. No? Pagpatay ang espiritu, kahit kilabutan ka, kinikilabutan ako. Tapos patay ang espiritu mo, iba yung pinikilabutan ng patay ang espiritu, baka kailangan pumunta sa CR. Hindi yun ang presensya ng Diyos kasi hindi mo mararamdaman ang presensya ng Diyos kapag patay ang iyong espiritu. Kaya ang ginawa ng Diyos, binuhay ng Diyos, kaya tayo, sarap na sarap tayo nagpuri sa Panginoon. Talagang ramdam na ramdam mo ang presensya ng Diyos. Bakit? Kasi buhay ang iyong espiritu. Amen po. Sabi ng 2 Corinthians 2:10, ngunit ang mga ito'y inihayag sa amin ng Diyos sa pamagitan ng espiritu, sapagkat sinisiyasat ng espiritu ang lahat ng bagay, maging ang pinakamalalim na mga bagay patungkol sa Diyos. Kaya mo naunawaan ang patungkol sa Diyos kasi binuhay ng Diyos ang iyong espiritu. Hindi yan base sa iyong pakiramdam. Kaya hindi mo pwedeng sabihin, ramdam ko.
ramdam ko, binago na ng Diyos ang espiritu ko. May mainit na pumasok sa akin, para akong kinukuryente. Pero kapag binago na ang espiritu mo, maaaring ganun. Pero kapag hindi binabago ang espiritu mo, maaaring mali ang iyong pakiramdam. Kasi ililigaw ka ng iyong pakiramdam. Kailangan, hindi mo mararamdaman ang pagbabago ng iyong espiritu. Kasi siya ang gumawa noon. Marami pong ganun. Maraming ganun. Pakiramdam nila, sila ay naramdaman nila ang presensya ng Diyos. Sangkatutak na encounter ang ginawa. Na-encounter ko ang God 10 beses. Tapos walang pagbabago. Bakit hindi nagbabago? Hindi tayo nanghusga. Bakit walang pagbabago? Hindi pwedeng hindi magbago ang may espiritu ni Kristo. Aayawan niya ang laman. Kasi ayaw ng Diyos na ang laman ay maghari sa buhay niya kung may espiritu ka ni Kristo. Di ba? Naniniwala tayo si Kristo yung nasa atin? Di ba? Aayawan mo yung mga bagay na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi dahil sa iyo, kundi sa Diyos na nasa iyong buhay. Maging ang pinakamalalim na panukala ng Diyos ay maiintindihan natin. Pag nagbasa ka ng Bible, may message. Dumarating yung message. Tama? Bakit mo naunawaan yun kaysa dati na hindi ka Kristiyano? Kasi may espiritu ng Diyos na nagpapaunawa sa atin. Okay. Narito po ang problema. Ang espiritu ng taong patay na hiwalay sa Diyos dahil sa kasalanan, ito ay dahil sa kasalanang minana natin kay Adan. Napag-aralan natin nakaraan, tama? Sino sa inyo laging nandito? Present lagi. Sino sa inyo nag-attendance? Mag-attendance kayo, ha? Mahalaga po yun. Ang tao patay dahil sa kasalanan, dahil sa nagawa ni Adan. Malinaw, kaya tayo nakakagawa ng kasalanan dahil tayo po'y pinanganak na makasalanan. Malinaw, tinuro ni Ma'am Pren. Kaya ang aso tumatahol kasi natural sa kanyang tumahol. Kapag ang aso ay hindi tumatahol at ngumingiyaw, iba yon. Ganon din po ang tao. Kaya nagkakasala ang tao, natural sa kanyang magkasala kasi bago pa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina, siya ay makasalanan na dahil sa minanang kasalanan kay Adan. Kaya gumawa ang Diyos ng paraan para tayo po ay mabago. Ano po yung mabago? Binigyan niya tayo ng bagong pagkatao o bagong espiritu. Okay. Bakit kailangan ng regeneration? Kasi yung reformation, hindi ho makapagbabago ng kalooban. Ang reformation, nababago lang yung panlabas. Hindi pang matagalan. Ang ginawa ng Diyos, regeneration. Binago ng Diyos ang ating panloob. Mula sa espiritu, patungo sa kaluluwa hanggang sa katawan. Ano nga ba yung regeneration? Ang regeneration po ay theological term, biblical term na biblical experience na tinatawag na born again. Sino po sa inyo born again? Ang kala nila ang born again ay marami pong maling pagkaunawa sa born again. Inuulit ko po. No? Naintindihan po natin, sa panahon ngayon, maraming maling akala patungkol sa born again. Maraming maling paliwanag at representasyon patungkol sa born again. Kadalasan iniisip ng tao na ito'y isang bagong relihiyon. Saan ka ba sumasamba? Doon ba sa samahan ng mga born again? Kala nila relihiyon yung born again. Hindi nila alam ang pagiging born again ay karanasan na pagkakaroon ng malalim na relasyon sa Diyos. No, kala po lang nila 'yon. At yan po yung maraming tao ginagamit nila ito. Born again ka pa naman. Ano? Di ba born again ka? Ba't ganyan ka? Kasi ang tao nakatingin sa panlabas. Pero ang Diyos nakatingin sa puso. Kung nabago ang puso, yan ay lalabas sa buhay po ng isang tao. Marami pong gumagamit ng pagiging born again. Ay, na-born again na ako. Di ba noon, nakaraan,
tinutukoy ko na, di ba, binanggit ko sa inyo, dati si Rostom Padilla, laging nagbabarbel. Pagkagaling sa Amerika, nagbabarbie na. Barbie na ang hawak, hindi na barbell. At ang pagdating niya, galing Amerika, sabi niya, siya daw po na born again. Siya ay bagong pagkatao na. Hindi na siya Rostom Padilla, kundi Bimbi Gandang Hari. Bakit? Kasi mali yung pagkaunawa patungkol doon sa born again. Ang born again ay ang Diyos ang gumawa sa buhay po natin. No? Yung born again experience ay mali yung iniisip nung taong ito patungkol sa born again experience. Hindi po yung sinasabi ng Bible. Meron namang relihiyon na tinatawag na Hinduism, na mayroon ding kalituhan sa ideyang reincarnation. Na minsan ay tinatawag din to ng iba na born again. Yung reincarnate na born again. Ay, ibig sabihin po, ang paliwanag po ng mga Hindu ay ang kaluluwang namatay, ang kanyang kaluluwa ay lilipat sa ibang katawan. May papanganak na uli. Lilipat sa isang womb ng isang bata, yung kaluluwa pupunta doon ay papanganak na muli. Hindi po totoo yun. Isa lang po sinasabi ng Bible, Hebrew 9:27, at yamang tinakda sa mga tao ang mamatay ng minsan. Pag sinabing minsan, isang beses lang yon. Kung totoo yung Hinduism, ilang beses silang pinapanganak, ilang beses din silang mamamatay. Pero ang Bible, isa lang ang sinasabi, minsan lang mamatay ang tao, pagkatapos nito ay paghuhukom. Huhukuman ng tao, kaya nga salamat sa Diyos kasi lahat ng nakay Kristo, wala nang hatol pa. Ang sino mang nakay Kristo ay wala nang hatol. Hindi tayo dadanas ng paghuhukom kasi nakay Kristo ka. Ang siguraduhin mo, nakay Kristo ka nga ba? Yun ang kailangan. Na maintindihan na nakay Kristo ka, wala nang hatol pa sa iyong sarili. Ano ang ibig sabihin ng regeneration? Regeneration is an act of God. Sabi doon, is an act of God where a spiritual dead person made alive in Christ through the Holy Spirit. Sabihin nga po natin, regeneration where made alive through the Holy Spirit. Regeneration is an act of God. Gawa yan ng Diyos, hindi natin gawa. Hindi natin pwedeng sabihin, ay ako nag-share doon, kaya na-born again yun. Hindi po. It's an act of God where dead person, spiritual dead person made alive, binuhay. Yung patay ang spirito ng isang tao, binuhay ng Diyos sa pamagitan ni Kristo, sa pamagitan ng banal na spirito, sa kapangyarihan ng banal na spirito. No? Kasi nga, sabi sa Ephesians 2:1, tayo po'y dating patay dahil sa kasalanan. Kaya marami pong tao, kala nating buhay. Pero sabi dito, people who are not yet born again are merely existing but not living. Nandyan lang po sila, pero hindi sila tunay na buhay. Salamat sa Diyos, sino sa inyo ang buhay? Dahil si Kristo ay buhay, magpakailan paman. Amen? Walang tunay po na buhay na hiwalay sa nagbibigay buhay. Hindi ka magkakaroon ng buhay kung hiwalay ka doon sa nagbibigay buhay. Kaya ka nagkaroon ng buhay dahil may relasyon ka sa nagbibigay buhay. Dahil ang buhay na meron ka si Kristo, ang buhay na sa'yo. Amen? Kaya hindi natin pwedeng sabihin, number 1, number 2, number 3, number 4, para magkaroon ka ng buhay. Number 1, number 2, number 3, para mabago buhay mo. Kahit magbigay ka ng maraming alituntunin, maraming sistema para mabago ang buhay, kung hindi nababago ang buhay sa kaloob-looban, paliwala po ito. At wala tayong kinalaman doon. Si Kristo, ang Diyos lamang ang gumawa upang tayo po'y mabuhay. Amen? Ang sabi po ng John 10:10, the thief comes only to steal and to kill and to destroy. Pero sabi ng Panginoon, I came that they may have life and have it abundantly. Naparito ang Panginoon upang tayo bigyan ng isang buhay na ganap
at kasiyasiya. Yung buhay po rito ay Zoe life. Eternal life. Buhay na galing sa Diyos. Ang buhay na tinutukoy po ng Panginoong Hesukristo, sa original text ito po tinatawag na Zoe. Spiritual life o tinatawag po na eternal life. Ang spiritual na buhay o Zoe life ay nasa ating Panginoong Hesukristo na ibinigay sa atin. No? Ang kinaroroonan, sabi ni Apostol Pablo, ni Apostol Juan, ang kinaroroonan ng anak, sino yung anak? Si Jesus, ay kinaroroonan ng buhay. Ano yung buhay? Zoe life. Pag si Kristo yung nasa iyo, may buhay ka. Pag wala si Kristo sa buhay mo, wala kang kabuhay-buhay. Kaya lang tayo nagkabuhay dahil kay Kristo. Ang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroroonan ng buhay. Malinaw. Hindi na natin elaborate to kasi mahalaga po na ang Bible mismo ang magpaunawa sa atin. Because the verse is a voice of God. Tama? 1 John 5:11. And this is the testimony that God gave us eternal life. And this life is in His Son. Whoever has the Son has life. Whoever does not have the Son of God does not have life. Malinaw. Sa Tagalog, English, parehas. Kung wala kang Kristo sa buhay, wala kang buhay. Pero pag may Kristo ka, ikaw ay merong eternal life. Okay. Kapag naborn again ng isang tao, ang kanyang espiritu ang tumanggap ng spiritual na buhay. Ano po tumanggap? Yung kanyang espiritong patay, binuhay. Binuhay ang ating espiritu, nagkaroon tayo ng bagong buhay, ang espiritu ng Diyos nagsama, ang espiritu ng taong buhay at ang espiritu ng Diyos. Ito ay hindi nararamdaman ng katawan at hindi rin naunawa ng isip. Ito'y nararanasan lamang sa espiritu. Okay? Kaya minsan, paano nangyari na born again ka? Hindi mo mailala bakit ka na born again. Hindi mo mapansin. Bakit napapansin mo? Nababago ka na. Bakit nagnanasa ka na ng mga bagay patungkol sa Diyos? Bakit laging gusto mo umati ng gawain? Bakit? Kasi espiritu yun ng Diyos na gumagawa sa buhay mo. Mahirap po ipaliwanag ang salitang espiritual na kapanganakan dahil ito po ay hindi natural. Ang ganitong karanasan ay tulad ng hangin na iyong nararamdaman ngunit hindi mo alam kung saan nanggagaling, kung saan tutungo. Parang hangin. Nakita niyo ba hangin? Sino sa inyo nakakita ng hangin? Yung mahangin na tao, nakikita mo. Pero yung hangin, hindi mo nakikita. Yung masamang hangin, naaamoy mo. Pero hindi mo nakikita. Ganon din po ang born again. Hindi mo nakikita, hindi mo nararamdaman. Ganito po ang paliwanag ng Panginoong Yesus. John 3:6-8. Ang ipinanganak ng laman ay laman, at ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu. Huwag kang magtaka na sa aking sinasabi sa iyo. Kailangan kayong ipanganak na muli. Ano? Umiihip ang hangin kung saan ito ibig at narinig mo ang ugong nito. Ngunit, hindi mo nalalaman kung saan ito nanggaling at kung saan tutungo. Ganoon ang bawat isang ipinanganak sa Espiritu. Malinaw? Ganoon ang isang taong ipinanganak sa Espiritu. Hindi mo alam kung saan tutungo, saan galing, pero ikaw ay ipinanganak sa Espiritu. Inuulit lagi, mahirap ipaliwanag ang mga bagay na espiritual. Pero salamat sa Diyos, naunawaan natin. Bakit? Kasi may Espiritu nagpapaunawa sa buhay po ng bawat isa atin. Amen? Sabi po ng Romans 8:16, bakit natin nauunawaan ito? Sabi sa Romans 8:16, ang Espiritu mismo ang nagpapatotoo kasama ng ating espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Alam ng ating espiritong binuhay, dahil may espiritu ng Diyos na nagpapaunawa sa atin na tayo mga anak ng Diyos. Sino po mga anak ng Diyos? Pag tinanong ka, anak ka ba ng Diyos? Oo. Dapat yes, anak ako ng Diyos. Ako'y pinagpala, ako'y pinaburan, ako'y tsarito. Dapat
bukaan tayo, malakas ang loob natin na sabihin natin yon. Kasi nga, talaga namang ikay anak ng Diyos, talagang ikay pinagpala, talagang ikaw ay charito. Bakit? Kasi Espiritu ng Diyos nagpapatotoo kasama ng Espiritu na ikaw ay anak ng Diyos. Anak ako ng Diyos. Bakit ka naging anak ng Diyos? Kasi sumapi ako sa samahan. Hindi ka noon. Anak ka ng Diyos dahil ang Diyos, ang Panginoong Jesucristo, tinanggap mo sa buhay mo. At yan ay gawa ng Diyos, hindi dahil sa atin. Paano ba ipananganak na muli ang isang tao? Ang kapanganakang muli o born again ay hindi isang opsyon. Tandaan po natin, pwede naman sigurong hindi ma-born again o pwedeng ma-born again. Hindi yun opsyon. Ito'y kailangan upang makapasok sa kaharian ng Diyos. Ang sabi po ng Panginoong Hesus, sabi po kay Nicodemo, maliban, pag sinabing maliban, ang isang tao ipanganak na muli, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Sabi doon, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Kapag hindi na ipanganak ang isang taong muli, hindi niya makikita. Maliban lang no siya ay ipanganak na muli. Ibig sabihin, kapag ikay hindi born again, hindi ka papasok sa langit. Hindi po ako nagsabi niya ng Bible mismo. Ang Panginoon mismo nagsabi, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Maliban ang isang tao ipanganak na muli, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Pero salamat sa Diyos kasi tayo po ipinanganak na muli. At ang kapanganakang muli, minsan lang. Minsan lang yun, hindi pa ulit-ulit. Kaligtasan, hindi pa ulit-ulit. Aalis, babalik, aalis, babalik, aalis, babalik. Ang kaligtasan, once lang po yan. Pag binigay sa iyo ng Panginoon, walang sino mang pwedeng umagaw sa kamay ng Diyos sa iyong buhay. Kamay ng Ama, kamay ng Anak, maaagaw ka pa. Tapos sasabihin, kasalanan, yung kasalanan ang papahiwalay sa harapan ng Diyos. Ang Diyos nga namatay sa atin kahit nung tayo makasalanan pa. Paano makapaghihiwalay ang kasalanan sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Kapag ikaw ay mayroong Kristo sa buhay, hindi ka magpapatuloy sa kasalanan kasi ayaw yun ng Diyos. Iaalis ka niya doon. Kaya nga sabi, inalis tayo sa kadiliman, dinala tayo sa kagilagilalas na kaliwanagan. Sino nag-alis sa atin sa dilim? Ang Diyos. Dinala tayo sa kagilagilalas niyang kaliwanagan. Paano kung tumalon? Napakaraming katwiran. Kung ayaw mong maligtas, wag ka. Napakarami. Paano kung tumalon? Lagi na lang, paano? Ibig sabihin, wala kang pananampalataya sa natapos na gawa ng Panginoong Jesucristo. Kasi kapag naniniwala ka sa natapos na gawa ng Panginoong Jesucristo, it is finished, it's done already. Hindi na tayo magtatanong paano. Ang gagawin na lang natin, salamat Panginoon. Kasi iniingatan mo ko, salamat Panginoon dahil niligtas mo ko, salamat dahil ako'y born again, salamat ako'y may bagong espiritu, may bago akong pagkatao. Naniniwala tayo doon? Ang born again is imperative, hindi po ito option. Kailangan. At mangyayari lang po yan sa paanong paraan, kailangan tayo ay ma-regenerate. Ang kapanganakang muli o born again ay hindi isang relihiyon, ito ay isang espiritual na karanasan kung saan ang patay na espiritu sa kasalanan ay tumanggap ng buhay sa pamagitan ng banal na espiritu. Regeneration o born again is an act of God where a spiritually dead person made alive in Christ through the Holy Spirit. Tingnan po natin si Zacchaeus. Sino sa'yo nakakakilala si Zacchaeus? Si Zacchaeus po ay basketballista. Player po yan ng Gilas. Sabi ng Luke 9:2. No? Sabi ng Luke 9:2. At doon may isang lalaki na ngalay ay Zacchaeus. 19:2 po yata. 19:2. Siya isang punong maniningil ng buwis at mayaman. Sabi doon, nagsikap siyang makita kung sino si Jesus. Subalit hindi magawa dahil sa karamihan ng mga tao sapagkat siya ay pandak. Ibig sabihin, maliit siya na kahit magtitiyad siyang gano'n, hindi niya makita
ang Panginoong Jesus? Kasi napakaraming tao. Kasi balitang-balita na. No, balitang-balita na si Alden ay ang Panginoon. Parang si Alden yun, pinagkakaguluhan ng mga tao. No, yung sino ba nanonood na ng cut din? Ang Panginoon sikat noon. Kasi marami siyang pinagaling. Marami siyang pinalayas ng demonyo. Sikat na sikat siya noon. Ngayon, na-curious si Zacchaeus, sino nga ba yung Jesus na ito? Yung curiosity, nilalagay na ng Diyos sa kanya. Di ba, ganon? Ganon po yung naboborn again. Yung pagnanasa, nahanapin ng Panginoon, sino naglalagay? Ang Diyos. Hindi mo hinanap ang Diyos. Walang sino mang humanap sa Diyos. Wala ni isa. Pero dahil ang Espiritu ng Diyos nilagay sa atin, nagkaroon ng pagnanasa. No? Anong ginawa? Nagkaroon siya ng pagnanasa na makita kung sino si Jesus. Ano? Ang pagnanasang ito ay bunga ng kanyang mga narinig patungkol sa Panginoong Jesus. Hindi po yun ugat. Bunga na lang yun kasi nagkaroon siya ng pakikinig patungkol kay Jesus. Sa verse 4, kaya tumakbo siya sa unahan at umakyat sa isang puno ng sikomoro. Dati ang niisip ko rito no, dahil nagsikap siya, umakyat sa puno ng sikomoro. Ang puno ng sikomoro ay parang puno ng kamatsili, matinik. No, matinik. Mahirap yung ginawa ni Zacchaeus. Ganun po yung paliwanag ng araw. Ano? Pero sabi dito, umakyat siya kasi nga bunga na lang yon ng kanyang pagnanasa na makita si Jesucristo kasi nakadinig na siya ng patungkol kay Kristo. Sikat na nga siya. Nakarinig siya ng magandang balita patungkol kay Kristo. Ano ba yung nadinig ng mga tao? Magandang balita o pangit na balita? Nagpapagaling, nagpapalayas ng demonyo, nagliligtas, tumatanggap. Di ba magandang balita yon? Anong ginawa? No? Sapagkat siya'y sabi doon, umakyat siya sa puno ng sikomoro, sapagkat siya'y daraan sa daang iyon. At nang dumating si Jesus sa lugar na iyon, siya'y tumingala. Tingnan mo natin. Siya'y tumingala, sinabi sa kanya, Zacchaeus, dali at bumaba ka dyan, baka malaglag ka dyan. Ganun ba sabi sa ibang translation? Bumaba ka, baka malaglag ka dyan. Sabi doon, bumaba ka dyan. Kahit na umakyat si Zacchaeus sa puno ng sikomoro, kung hindi siya pinuntahan ni Jesucristo, baliwala yung pagkakit niya sa puno ng sikomoro. Sino nag-initiate na puntahan siya? Si Jesus Christ. Pinuntahan siya. Sabi niya, Zacchaeus, kilala ng Panginoon si Zacchaeus. Gaano pa kaya ikaw na nananampalataya kay Kristo? Na anak ka ng Diyos, kilala ka niya. Zacchaeus, bumaba ka dyan sapagkat kailangan kong tumuloy sa bahay mo ngayon. Hindi dahil umakyat siya sa puno ng sikomoro, kaya siya pinuntahan ni Jesus Christ. Hindi. Talagang pupuntahan siya ni Jesus Christ. Kahit hindi siya umakyat sa puno ng sikomoro. Kasi ang Diyos mismo ang lumapit sa atin. Si Jesucristo ang lumapit kay Zacchaeus. Isa lang ba humahanap kay Jesus? Kasi hindi ba napakaraming tao doon? Bakit siya pinuntahan? Kasi siya mismo ang tinutukoy, siya mismo ang gustong puntahan ng Panginoon. Tulad ng ginawa ng Diyos sa buhay natin. Kaya siya nagmadali, bumaba at tuwang-tuwa siyang tinanggap. No, bakit tuwang-tuwa? Ano naranasan ni Zacchaeus? Grace. Hindi siya karapat-dapat puntahan, pero pinuntahan siya. Hindi siya karapat-dapat na puntahan, pumasok sa kanyang bahay ang Panginoong Jesucristo. Kasi walang Hudyo na nakikihalubilo sa isang maniningil buwis, sa isang tinuturing nilang makasalanan. Hudyo po si Jesus Christ nung panahon na yon. Kasi nagkatawang siya, tao siya, siya nanirahan sa isang Hudyong relihiyon. Pero ang pinakita ni Jesus Christ, grace, biyaya. Amen? Naniwala tayo doon? Sabi riyon, siya'y pumasok upang maging panauhin ng isang taong makasalanan. Si Zacchaeus ay tumindig. Sabi sa verse 7, ng kanilang makita, ito'y nagbulong-bulungan silang lahat. Ano yon? Nagbubulong-bulungan. Mga marites. No? Uso na pala yung marites noon. No?
Nagbubulong-bulong ang mga marites. Sabi niya na sinabi, siya'y pumasok upang maging panauhin ng isang taong makasalanan. Isang Hudyo, pumasok sa isang bahay ng makasalanan. Marites ng marites, yung mga nag-aakalang matuwid, mga reliyoso. Yung mga itinuturing na sila'y matuwid, sila'y banal, sila'y maayos ang buhay nila. Kaya mapanghusga sila. Gusto mo si Jesus Christ, pumasok sa makasalanan? Hindi naman tama yun. Ganun sila. Pero ang sabi ni Sakeo, Sakeo ay tumindig at sinabi sa Panginoon, Panginoon, kalahati ng aking pag-aari ay ibibigay ko sa mga dukha. At kung sa pamagitan ng pandaraya ay may kinuha ko sa kaninong mang tao, babayaran ko iyan ng 4 na ulit. 4 na ulit. Tingnan po natin. Ang mga taong mapanghusga, nasa ilalim po yan ng relihiyon. Kasi nga nakatanaw sila doon sa batas. Ang isang Hudyo hindi pwedeng sumama sa isang makasalanan. Hindi pwedeng makahilubilo sa isang makasalanan. Yun po yung relihiyon. Yun yung batas. Kaya sila ay mapanghusga. Diba? Mapanghusga. Panginoon, ang babaeng tinahuli sa pangangalo niya, kailangan siyang batuhin kasi yun ang sabi ng kautusan. Ang isang babaeng nahuli sa pangangalo niya, kailangan siyang batuhin hanggang mamatay. Ang sabi ng Panginoon sa isang babaeng nahuli sa pangangalo niya, sabi niya doon sa mga taong gustong bumato sa kanya, sige, kung sino ang walang kasalanan, siyang unang bumato. Pero sinasabi ng mga tao, yun yung kautusan eh. Yun yung relihiyon. Ang nahuli, kailangang batuhin. Pero sabi ng Panginoon, sino walang kasalanan, siyang unang bumato. Ang sabi ng Panginoon, asan na sila? Wala na po sila, Master, Panginoon. Ang sabi po ng Panginoon sa babae, humayo ka. Ako man, hindi kita huhusgahan. Humayo ka at huwag ka nang magkasala. Tulad po ni Sakeo. Tingnan po natin si Sakeo. Yung mga Hudyo, gumagawa ng mabuti, sumusunod sa kautusan. Lahat po ng ito'y reformation lang. Gusto lang nilang mabago ang pananaw ng tao sa kanila. Sila'y masunurin, sila'y sumusunod sa batas, pero yung puso nila, bulok. Tingnan po natin. Meron po sa Matthew 19 verse 16 to 26, isang binatang mayaman. Isang binatang mayaman, sabi niya, Panginoon, lahat po ng kautusan, nasunod ko na lahat yan. Yung sinasabi mong kautusan para makapunta ako sa langit, makapasok ako sa langit, ay nasunod ko na yan. Pero sabi ng Panginoon, ibigay mo ang lahat ng iyong kayamanan sa mga dukha at sumunod sa akin. Ano sabi ng mayamang binata? Hindi siya nakasagot. Umalis na lulugo-lugo. Kasi ang puso niya punong-puno ng kayamanan. Mahal niya yung kanyang kayamanan, hindi niya kayang ibigay. Pero nasunod. Ang buong kautusan. Reformation. Maayos siya, nasunod niya lahat eh. Pero sa puso, bulok. Hindi na bago. Tingnan natin, regeneration. Tingnan po natin regeneration. Dahil sa karanasan ni Sakeo, naranasan niya yung biyaya ng Diyos. Pagkalinga, pagmamahal, pagtanggap ng Panginoon kay Sakeo. Nagkaroon siya ng pagbabago sa kalooban. Bakit? Naranasan niya yung biyaya ng Diyos. Tinanggap siya ng Panginoon. Pinunta siya ng Panginoon. Tumuloy ang Panginoon sa kanya. Nagkaroon ito ng bunga. Ano po ang bunga ng kanyang pagbabago ng kanyang puso? Kalahati ng kanyang kayamanan ibibigay sa mga dukha. Na dati, ang puso niya ay punong-puno ng pag-iimbot o kasakiman sa salapi. Pero nung naranasan na ang biyaya ng Diyos, nagkaroon ng pagbabago. Kung may nadaya ako, ibabalik ko ng 4 na ulit. Tingnan po natin. Ang kautusan, 100% plus 20%. Kapag may utang ka, 100% babalik mo, pero may tubo na 20%. Tingnan po natin, ano po nangyari? Magagaling sa math. No? Kung may nadaya ako, babalik ko ng 4 na ulit, 400%. Ibabalik niya. Bakit nangyari yon? Kasi binago ng Diyos ang kanyang kalooban. Dahil sa biyaya ng Diyos, natanggap niya. Kasi ang kabutihan ng Diyos ang umaakay sa tao na magsisi. The goodness of God lead to repentance.
Amen? Ano nangyari kay Sakeo? Nagkaroon siya ng regeneration. Amen? Hindi po reformation. Anong sabi ng Panginoong Hesus? Dumating sa bahay na ito ang kaligtasan. Hindi po sinabing darating. Bukas darating. Sabi nung dumating. Isabi ng dumating, nagkaroon na siya ng kaligtasan kasi naranasan niya ang biyaya ng Diyos. Nanalig siya at nanampalataya siya at natanggap niya ang biyaya ng Diyos. Sapagkat ang tao ay dumating upang hanapin at iligtas ang nawawala. Sino ang iniligtas? Sino ang nawala? Si Sakeo. Naranasan niya yung biyaya ng Diyos, siya po ay nagkaroon ng regeneration. Transformation, tama, hindi? Transformation. Dating mahilig sa pera, bibigay niya kalahati, babalik pa na 4 na ulit yung mga kuminadaya. Tingnan po natin, di ba? Bakit nangyari yon? Kasi nagkaroon ng regeneration. Kaya hindi mo pwedeng sasabihin mo pa sa mga tao, magbigay ka. Yung mismo tao mismo magbibigay kasi alam niya na siya'y pinagpala. Siya'y pinaburan. Kaya nga dito sa Gospel Bearer Ministry, laging merong gift of giving. Bakit? Kasi alam nila na sila'y pinagpala at pinaburan. Amen po. Kaya ka nagbibigay, hindi mapagpala, para mapagpala. Ikaw ay nagbibigay dahil pinagpala ka na ng Diyos. Amen po. Kasi alam mo, nang binigay sa iyo ng Diyos, galing sa Kanya, yung mga tanim, buto, na ibinigay sa iyo, ang Diyos ang nagpapatubo nito para magamit sa paggawa ng kabutihan. Amen po. Mahirap maunawaan po ang pagiging born again. Kasi si Nicodemo mismo hindi naintindihan eh. Hindi naintindihan ni Nicodemo. Ano sabi ni Nicodemo? Paano ipapanganak ang isang tao kung siya'y matanda na? Babalik pa ba siya? Papasok pa ba siya uli sa tiyan ng kanyang ina para ipanganak? Hindi nila naintindihan. Kala nila natural. Kasi nga, hindi kayang unawain ng natural na kaisipan ang patungkol sa pagiging regeneration o born again. Ipinilala sa kanya ng Panginoong Jesucristo na ang pinanganak ng laman ay laman. Ang pinanganak sa Espiritu ay Espiritu nga. Huwag kang magtaka sa sinasabi ko. Kailangan mong ipanganak na muli. Ano po? Kailangang ipanganak na muli. Kailangang ma-born again. No? Para hindi ka mapunta sa impyerno, kailangan kang ma-born again. Hindi makakapunta sa langit ng isang taong hindi nakakaranas ng kapanganakan muli. No, hindi ko po sinasabing kailangan mo magsapi sa GBM para mapunta sa langit. Kahit Katoliko, kapag na-born again, maboborn again, maliligtas siya. Kahit anong relihiyon, basta naniniwala kay Kristo, na siya, si Kristo, ang kanyang tagapagligtas at Panginoon ng kanyang buhay, siya ay mapupunta sa langit. Pero hindi lahat ng pumapasok sa garahe ay kotse. Kaya tayo mismo sa sarili natin, pananagutan natin yung ating sarili. Huwag yung ibang tao. Tingnan natin ating sarili, tunay ka bang tumanggap kay Kristo sa iyong buhay bilang Panginoon at sariling tagapagligtas? Kasi kailangan mong ipanganak na muli. Paano pinapanganak na muli ang isang tao? Ang kapanganakang natural ay kailangan ng 2 sangkap. Ano yon? Sperm cell ng lalaki at egg cell ng babae. Kailangan magsama para mabuntis, para magkaroon ng anak. No? Ganon din po ang ating buhay espiritual. Sabi nito, ganito ang wika ng Panginoon Jesucristo, malibang ipanganak ng tao ng tubig at ng espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng langit. Ano yung tubig at espiritu? Yung tubig ay ang salita ng Diyos. Kaya we are gospel bearer. Tagapagdala ng mabuting balita. Preach the gospel. Preach the gospel. The gospel is the finished work of Jesus Christ on the cross. Yun po yung sinasabi, preach the gospel. Hinahayaan natin ang mabuting balita ng Panginoon. Sinasabi natin dahil sa biyaya kayo maliligtas. No? Sa magitan ng pananampalataya, no? Pananampalataya at sa magitan po ng ating ipinapahayag na ito, ang Espiritu ay kumikilos sa buhay niya. Hindi tayo nagpapatanggap. Ang ating tungkulin, ibahagi lang. Mouthpiece lang tayo ng God. Magsalita tayo ng mabuting balita. Magpahayag tayo ng mabuting balita. Ang nagpapatanggap dyan ay ang banal na Espiritu.
Word of God and the Holy Spirit. Kapag nagsama yan, ang tao ay naboborn again. Niniwala tayo doon? Amen po ba? Ang Word of God is all about Jesus. Ang message of the cross. Sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos ay kaliligtas ng mga sumasampalataya. Sabi ni Apostol Pablo. The message of the cross is the power of God unto salvation. Okay, ang tinutukoy po dito na tubig ay ang salita ng Diyos. Sabi po ni Apostol Pablo, upang kanyang pabanalin, sabi ni Ephesians 5:26, upang kanyang pakabanalin ito na nililinis sa pamagitan ng paghuhugas ng tubig na may salita. Yan po ay naglalarawan na ang tubig ay ang salita ng Diyos. Sabi po sa English, and He might sanctify and cleanse her with the washing of water and by the Word. Amen? Ano po yung tubig? Kala ko dati yung tubig yung dahil nasa sinapupunan. Ilustrasyon kasi yan, kasi ang bata raw nasa baybata, may tubig, nakababad sa tubig. Kailangan ipanganak natural at kailangan ipanganak spiritual. Pero ang kapanganakang spiritual pala, salita ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos. Kasi ang Espiritu ng Diyos ang nagpapaunawa patungkol sa Diyos. Hindi ka tatanggap sa Diyos hanggat hindi binubuhay ang iyong Espiritu. Hindi mo maunawaan ang patungkol sa Diyos kung hindi pinapaunawa ng Espiritu. Kaya marami pong nakakapakinig ng salita ng Diyos pero hindi tumatanggap. Bakit? Kasi hindi siya nakakaunawa kasi wala siyang Espiritu ng Diyos. Amen? Malinaw po? Sabi ng Titus 3:5, iniligtas niya tayo, hindi dahil sa mga gawa ng ating ginawa sa katwiran, kundi ayon sa kanyang kahabagan. Sa pamagitan ng paghuhugas na muling kapanganakan at pagbabago sa pamagitan ng Espiritu. Tayo po'y naipanganak na muli, hindi dahil sa ating mabubuting gawa o dahil sa katwiran ginawa natin, kundi sa ginawa ni Kristo sa magitan sa krus ng Kalbaryo. Ang Espiritu naman ang tinutukoy na banal na Espiritu. Ang Espiritu ay aktibo sa pagkanti at pag-uusig sa puso ng tao upang magsisi sa kasalanan. Ang pagdating, sabi ng John 6:18, at pagdating niya, kanyang susumbatan ang ang sanlibutan patungkol sa kasalanan, sa katwiran at sa kahatulan. Bakit yon? Bakit ganon? Kasi makikita ipapaunawa sa atin ng Diyos sa pamagitan ng banal na Espiritu ang kasalanan ng tao na hindi aabot sa pamantayan ng Diyos. Ang lugmok na kalalagayan ng tao ipinaunawa ng Espiritu. Pangalawa, para magkaroon tayo ng katwiran, ang Diyos ang nagpapaunawa para tayo may balik ang katwiran sa atin. Sa pamagitan po ng biyaya ng Diyos, ng mabuting balita. Kaya kasama po yon. Kinakausap ng Espiritu ang tao na siya'y lugmok sa kasalanan, pero may solusyon. Ano ang solusyon? Si Kristo ang solusyon. Ang Panginoon mismo inako ang ating kasalanan. No? Sabi doon kanina, sa ating binasa, yung kahatulan. Kapag walang Kristo, may hatol. Pero kapag may Kristo, wala nang hatol pa sa mga nakay Kristo. Sino nagpaunawa? Holy Spirit. Sa buhay po ng bawat isa sa atin. Amen? Sino sa inyo na mga nakay Kristo? Wala nang hatol sa iyo. Maniwala ka. Sino naniniwala na wala nang hatol pa? Amen. Huwag mong tingnan yung ibang sinasabi ng ibang tao. No? Kasi tinitingnan nila yung panlabas mo. Tinitingnan nila yung ugali mo. Pero tayo, process binabago niya tayo araw-araw. No? Dati masungit ka, ngayon konti na lang yung kasungitan mo. No? Dati kuripot ka, ngayon hindi na. Konti na lang. Yun po ay mga kasunod na lang yon. Kasunod na lang yon. Kasi mapag-aaral natin next week. Kapag nagtagpo at nagsama ang salita ng Diyos at ang banal na Espiritu sa isang tao, dito po nagaganap ang kapanganakang espiritual o kapanganakang muli o born again o regeneration. Amen po? Ano nangyayari sa iyo kapag ikaw ay pinanganak na muli? Ano ang nangyayari sa iyo gayong ikaw ay pinanganak na muli?
Ano ang mangyayari sa iyo sa hinaharap dahil ika'y ipinanganak na muli? Ano yon? Next week. Okay, next week, patalakayin natin yan, no? Ano ba nangyari sa atin? Ano ang nangyayari sa atin? Ano ang mangyayari sa atin? Tatlong bagay tayong pag-uusapan next week, kaya wag po tayong lumiban. Okay. Life application. God is in the business of changing lives. Kaya hindi ko po sinasabi, magbago na kayo, magbago na kayo, magbago na kayo. Sabihin ng miyembro mo, magbago ka rin para magbago kami. Hindi ko pwedeng masabi yon kasi pare-pares tayong pinaprocess ng God. Ang kailangan lang natin sasabihin ay ang natapos na gawa ng Panginoon. Kasi ito ang magli-lead sa tao para magbago. Ang mabuting kabutihan ng Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin. Amen po ba? Hindi natin pwedeng, tularan nyo ako. Hindi mo pwedeng sabihin yun. Kasi lahat tayo may kakulangan. Pero si Kristo, ni minsan hindi nagkulang sa atin. God is in a business of changing lives. The spirit, soul, and body. Regeneration is an act of God where a spiritually dead person made alive. No? Sabi doon, in Christ, through the Holy Spirit. No? Yun po yung ibig sabihin ng regeneration. We are a new creation. Unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. Maliban ang isang tayo panganak na muli, hindi siya makakapasok sa kaharian ng langit. Sino sa inyo gustong pumasok sa kaharian ng langit? Makakapasok ka kung alam mo ikay na born again. Kasi ang Espiritu ang nagpapatotoo na ikaw ay anak ng Diyos. Sino naniniwala ang anak ng Diyos? It is imperative. Ano the big idea? The big idea, in Christ, I am new inside. Palakpakan po natin ang Panginoon. Okay, tayo po'y manalangin. Ama, maraming salamat po, Diyos, sa mensahe ng iyong biyaya. Tunay nga po na napakaganda ng ginawa mo sa amin. Ikaw ang nagbago ng aming espiritu. Yung patay naming espiritu, binigyan mo ng bagong espiritu. At sa magitan po nito, naunawaan po namin ang iyong salita. Naunawaan po namin na ikaw ang siyang nagligtas sa amin dahil lang sa iyong biyaya. Maraming salamat po, Panginoon. Tunay nga na ang bawat isa ay ikaw ang nagbabago sa amin, sa aming kaluluwa, maging sa darating po ng panahon, babagoy mo ang aming katawan. Salamat po sapagkat tunay nga na lahat ng ito ay galing sa iyo. Tunay nga na ikaw ang kayang magbago ng buhay ng isang tao. Hindi po reformation, kundi regeneration ang ginawa mo sa buhay po namin. Salamat po, Panginoon. Tunay nga sa iyo po ang papuri, pagdakila, paglulati sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Okay, tinatawagan ko po ang sa Breaking of Bread, si Pastor Paul. Amen, amen. At pasensya na po sa aking boses at medyo nag-concert. Naubo pa. Salamat sa Panginoon at habang pinapamigay nga po yung ating elements,